Hey! Welcome. Welcome sa aking bahay. So, I guess I'm just welcome to my YouTube channel! So guys, bago tayo mag-start, please like, share, and comment sa aking video. Then, subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell down below para maging updated ka lagi sa aking mga bagong videos. So, paano simulan na natin? Let's go! So ayun, for my video, sasagutin natin ang lahat ng questions na manggagaling sa inyo. So, paano? Simulan na natin. Okay. So, ito yung tanong. Of, bakit kayo nagtataka kung bakit nabihis na bihis ako? Ayan. So, wala lang. Gusto ko lang. Bakit ba? So, ito yung tanong. So, from Jean Louis Walter. So, ito yung tanong mo. Kailan ka po nagsimulang magsayaw? At sino po ang inspirasyon nyo sa pagsayaw? So, shoutout sa iyo, Jean Louis Walter. So, kailan po ako nagsimulang magsayaw? Ako po ay nagsimula noong grade 1. Tapos, sa Lubo pa po ako nakatira. Then, nasundan po yun nung ako ay elementary grade 6 sa ACES dito sa Batangas City. So, sino pa siguro namin yun ay Kalay-Kalay Kandila. Kalay-Kalay. So, ayun. So, and kung sino yung inspiration ko sa pagsayaw, siyempre ang pamilya ko. So, sila yung dahilan kung bakit nagka-interest ako sa pagsayaw. So, ayun, thank you sa iyo. Next questions. From Micaela Di Masakat. Bilang isang choreographer, you encounter some beginners and I am sure na you came to the point na naiinis ka din kasi di agad nakukuha yung step. So the question is, may jowa ka ba? Nice. Charot. Sabi niya. So, di seryoso na ang tanong. Yung tanong ko is, miss mo na ba siya? Joke. So, ito yung question. Paano mo hino-hold yung temper mo sa pagtuturo and paano mo sila disiplinahin? Most especially ang mga bata. Thank you. And may balak ako magpaturo ng sayo kaya tinatanong ko to para ihanda ko ang sarili ko. Miss you too. So, doon sa tanong mo, kung may jowa na ako, wala akong jowa. So, kung miss ko na ba siya? Miss ko na kahit walang kami. Aww. So, ayun. Siyempre, sa tagal-tagal ko na nagtuturo ng sayaw, especially sa mga bata. And siyempre, ang una mong gagawin bago ka magturo, siyempre kailangan may dala kang baon. Malaking baon, malaking pasensya. Sobra. Siyempre, bago kayo mag-start, so ang gagawin mo muna, i-meeting mo muna sila. I-meeting ko ang mga bata, then sinasabi ko kung ano yung ayaw ko, sinasabi ko kung anong gusto ko, huwag pasaway, ganyan. Although minsan ang sobrang stricto ako, ayaw ka magpaka-plastic. Sobrang stricto ako pagdating sa mga bata. Kung kailangan pagalitan. So, siyempre, lilimitahin mo yung sasabihin mo at gagawin mo. So, ayun. Bago kami mag-start, papakilala mo na ako. Then siyempre, kung lalaruin mo din ang mga bata after ng practice, yan. Para at least maging close ka sa bata. So, ayun, ganun lang. Malaking
malaking baon, pagpapasyensya. Kasi wala eh, trabaho yan eh. So yun, next question. From Emily Benito Resolution. Ano daw? Resurrection. Ewan ko kung anong pronounce tong last name, sorry. So, sa mga hindi nakakalam, siya po ay best friend ko. Tawag ko sa kanya yung Love, ang tawag niya sa akin ni Han. So, hello Love. So, ito yung tanong mo. Han, paano mo napapanatili ang pagiging magaling na dancer at paano mo may na-apply sa iyong kapwa dancer? So, kasi yung word na pagiging magaling, hindi ko kasi masabing sobrang galing ko na sa pagsasayaw. Although, maalam, ganyan. Kumbaga, ewan, hindi ko masabi na ganun, pero sobrang parod ako sa sarili ko. Wow! And, siguro, yung kung ano yung mga natutunan mo, ina-apply ko, sineshare ko sa mga bata, sa mga dancers ko, kung ano ba, ganyan. And, siyempre magte-training ka, yan. Training muna. Bago ka magsayaw, bago ka gumawa ng sayaw, bago kayo mag-practice, training muna. Yun ang napaka-importante sa lahat. Para at least, batak na batak yung katawan mo. And masanay yung katawan mo. So, ayun. And, maraming salamat sa tanong mo. And, ay guys, nagpapa-order po siya ng mga products niya. Ito po. Yan. Ito mga order na po kayo sa kanya. So, sobrang sipag ng taong to. So, from Vincent Pandiragaw. So, ito yung tanong mo. Ano ang pinakamahirap na napagdaanan mo sa pagsasayaw at paano mo nalampasan ito? Ano yung pinakamahirap? Nalampasan ko is yung sumali ako sa school, nag-audition ako tapos nakapasa ako. Then nung nakapasa na ako, dumaan ng ilang weeks para may sasalihan silang isang event tapos or yung isang competition. So namimili sila ng mga dancers na lalaban doon. And ako naman, siyempre ang pakiramdam ko sobrang galing ko na, ang lakas ko na, ganyan. So nag-expect ako na isasali ako. To the point na nung nakapili na siya, si coach, hindi na ako magpapangalan. So parang na-disappoint ako sa sarili ko. Sabi, bakit ganun? Parang ibig sabihin, hindi pala ako magaling. Nagkaroon ako ng insecure ako sa ganyan, sa mga kasama ko. So, ayun, then after nun, nagporsigido ako, nag-practice ako ng sarili ko, nagpalakas, ganyan. Nag-aral ng mga ibang genre, ganyan. So, ayun. Hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko sa nangyari sa akin. Bagkus ginawa ko pa siyang motivation para sa sarili ko, para mas tumakas naman. Then shoutout sa iyo. Guys, subscribe niyo po siya. Ito po yung channel niya. So sobrang nakakatawa yung mga video niya. So yun lang. Thank you. So, yan. Next. So, ito ay galing sa best friend ko. Ito po ay hindi maganda. Matalino lang. Oh my God! Wow! Ano po yung best friend ko? Si Hardlin Cantos from Hardlin Cantos. So, ito yung tanong mo. Sa napakaganda kong best friend. Ay, hindi nga pala maganda. Matalino lang. So, totoo ba na naging hamon sa'yo para maging magaling na dancer nung hindi ka isinali sa sayaw way back elementary days? O, Tagalog na yan ha.
Oh, parang utang na loob ko pa. So ito, ang natandaan ko kasi is yung noong elementary ako sa Lubog. Ito yung picture, yan. So, yan yung umiyak ako na gustong gusto kong sumali. Eh, uso pa nun ang field demo. So, yung field demo, alam mo yung parol, yung hawak yung parol, nagkaganyan. So, yun, parang iyak na iyak ako dahil yung kasali nun. Eh, isinali ako ng teacher ko, kaya nakasayo ako. So, yun yung iniyakan ko talaga. So, ang cute ko dyan, So, ayun. And, next, wala. Next question is, how can you handle all the negativities and remain focused? One more question, love or passion? Okay. So, tulad nga ng sinabi ko, yung mga negativities niya, kasi kung iisipin mo lagi ang negativities, walang mangyayari sa'yo. Masisira lahat ang plano mo. So, ako, kung may mga ganyang negativities, o di tanggapin mo, o di patunayan mo. Yun lang. So, sobrang dali. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Although minsan masakit, kasi kasi sobrang nangyayari din sa akin yun dahil makakarinig ka ng mga issues, malalaman mo na lang yung mga issues na ganito, na may problema pala sila sa akin, ganyan. So, ako, patunayan mo na lang kung patunayan na lang natin na kaya natin. So, kasi una sa lahat, ako yan, hindi sila yan. So, masisira tayo sa focus natin, masisira tayo sa goal natin, yung gusto nating tahakin. So, yun lang. So, dadma sa mga negativities na yan, focus lang tayo sa sarili natin at sa mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin. Yun lang. And thank you! And guys, dito na po nagtatapos ang ating part 1 ng questions nyo. And so, soon po ang part 2 natin. And yun lang. So maraming salamat po sa mga nagtanong and sa mga nag-support po sa channel ko. And yun lang. So see you again. Bye!